Isang magandang araw mga kababayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Larry Gadon. Ang isang abogadong nadisbar, no? Kung hindi ba naman tanga, ano ba? Ngayon, nakitaan ng pagkaubob. Bakit naman Coop? Kasi gusto niyang idamay itong si VP Sara Duterte at naghain ng kanyang reklamo sa Integrated Bar of the Philippines na ipadisbar daw. Ipadisbar daw itong si Vice President Sara Duterte dahil sa ginawa nito na hindi ka nais-nais. Aba, Larry Gadon ha? Kasi disbarred ka na. Kaya ngayon, inadamay mo si VP Sara Duterte. Hindi naman natatakot si Ma'am Sara Duterte dyan. Kasi isipin nyo ba na itong si Larry Gadon, sa mga hindi nakakaalam, ito yung taong hindi makontento. Ito yung taong politiko na masyadong nagmamadali. Isipin nyo ba na bigyan ko lang kayo ng konting ano lang, no? Yung previous. Alam mo si Gadon, tumakbo yan, sa Senado. Kasi gusto niya, ambisyon niya yun eh. Nung maging senador, yung pakikipaglaban niya, lalo na nung time na yung 2016, talagang panig yan kay Tatay Digong at sa mga Duterte. Pero dahil sa kakulangan nga ng kanyang siguro ng kakayahan niya, yung popularidad niya, hindi pa naman siya kilala ng mga tao. O nanalo ba siya noong 2016? Hindi. Natalo siya. Kasi naman, gusto agad manalo no? So, nung natalo siya noong 2016, nandun pa siya kay Tatay Digong, siya po ay tagang lumalaban kay Tatay Digong, no? 2019, dumating yung taong 2019, tumakbo siyang ulit. Under pa din siya, no? Sa pamumuno ng Duterte administration kasi nga, kapit na kapit no? Gusto talaga niyang magka-posisyon, makapasok sa Senado sa pamamagitan ng pakikipag-alay o alam mo yun, pakikipag-gitgitan dyan sa administrasyong Duterte. Ang problema, talo pa din sa 2019 senatorial candidate or election. Ano nangyari? Tuloy pa din si Gadon. Ang gusto ni Gadon talagang grabe yung suporta niya, grabe yung grabe ang himod puwit na kay Tatay Digong. Ilang beses ba siya ipinaglaban ni Tatay Digong na talagang kinampan niya siya. 2022, tumakbo ulit si Gadon. Anong nangyari, Coop? Talo. Di ba? Itong halimbawa sa isang politiko na himod puwit lang, no? Hindi makapag-antay kung ano talaga o saan siya nararapat sa tamang panahon. Dahil natalo siya sa tatlong pagtakbo sa senador, noong 2022, natalo din siya, 3 beses na yon. Ang nangyari, itong si Gadon, tila ba'y, nung matapos ang termino ni Tatay Digong, biglang naglaho itong si Gadon. Nung nanalo na yung tandem ng Uniteam, nanalo na si Bangag, kung talagang solid Duterte supporter siya, hindi dapat sanay na natili siya kay VP Sara Duterte. No? Masyadong matalino, masyadong himod puwet, hindi niya na maisip na dapat sanay, nag-stay na lang ako sa mga Duterte. Dapat sanay, no, nag-stick ako kay VP Sara Duterte. Doon siya kumampi. Kumampi siya kay Bongbong Marcos na Bangag. Kung walang taong sinabi niyang bobo, mas bobo pala siya kasi nandyan na siya kay Bangag ngayon. Sino ba si Gadon ngayon? Dahil sa sobrang sakim niya sa posisyon, siya na ngayon ang advisor o political advisor sa anti-poverty o czar o char. Anong nangyari? Anong nangyari sa bansa natin? Kung ikaw ba'y anti-poverty czar, advisor ni Bongbong Marcos, ano nangyari ngayon? San damakmak ang problema ng bansa natin? Masyadong mahal ang mga bilihin, nagsitaasan lahat.
Ito ba yung matatawag mong political advisor ng presidente na anti-poverty? Oh, nasaan yung anti-poverty ka dun? Ha? Oh, kung hindi ka naman pala ubob, kung hindi ka masyadong atat, edi sanay yung nangyari ngayong mga senatorial candidate ng PDP na kung saan alam naman nating kulang yung line-up, kung nakapag-antay ka lang, gadun, no? Nakapag-antay ka lang sa tamang panahon, in a right time, na parang ipagkaloob sa'yo. Di sana nasa PDP senatorial slate ka ngayon kasi kulang nga tayo ng senador. Ang problema kasi, masyado kang atat. Bumaliktad ka, nandun ka na kay Bongbong Marcos. Kung matalino ka, edi sanay tiningnan mo kung ano ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Kung karapat-dapat ba na dyan ka kay Bongbong Marcos at dito hahayaan mo at iiwanan mo si VP Sara Duterte. Oh. Kung nag-iisip, di sana okay ang estado mo ngayon. Posible sanang manalo ka pa bilang senador this 2025 election. Ngayon nga no? Nakitaan ka nga ng pagkabubo. Ngayon, anong ginawa nitong gadon na to? Abay na nanawagan pa, no? Umapila pa doon sa Korte Suprema na ipapile daw niya ng disbarment case itong si VP Sara Duterte diyan sa Integrated Bar of the Philippines. Ang problema, mga bayan, gadon kasi, alam ko, matalino ka Anong nangyari? Bakit ka nag-file o nagsumiti ng reklamo sa Korte Suprema na nakareses naman sila? November 27 pa lang, mga bayan, nag-submit ito ng apela. Nag-file siya na ipadisbar daw ito, yung reklamo niya kay VP Sara Duterte. Ang problema, recess time ng Korte Suprema. Anong klase yan? Ano ba yan? Gimmick lang ba yan? Gadon? Pakitang tao lang ba yan na kunwari nagreklamo ka kay VP Sara Duterte? So, ibig sabihin, para hindi ka masyadong madiinan, basta lang ipahayag mo sa tao na sa sambayan ng Pilipino na ikaw ay nag-file ng disbarment case. Pero ang sabi naman ng taga-Integrated Bar of the Philippines, or sa Korte Suprema, nakareses sila. Kaya hindi pa nila nakita o nababasa yung apila nitong si Gadon. Dami mga bayan, dito nyo makikita na isang politiko na kung saan himod-puwet, kung sino yung presidente, doon siya. Ngayon, kay Bongbong Marcos, doon pa din siya. Ewan ko na lang kaya, kung ito ay pag nanalo nito si VP Sara Duterte at magkaupo na bilang Pangulo ng Pilipinas, ewan ko na lang kung saan pupulutin itong si Gadon, palibasa kasi disbarred ka. Ngayon, ang ginagawa mo, dinadamay mo pa si VP Sara Duterte, wala namang panama kay VP Sara yan. Kitang-kita po na yung disbarment complaint mo ay hindi yan uusad. Kasi nakita mo naman sa interview ngayon ng Kabilat Panik or sa ITB o Integrated Bar of the Philippines o IBP, walang basihan. Yun ang totoong baseless. Kaya mga babayan, wag na tayong magpaluko. Marami pong politiko na nanggagamit lamang sa isang politiko din, na kung saan makakakuha sila ng boto o suporta ng taong bayan. Lalong-lalo na itong mga Duterte, talagang malakas po ang hatak. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na tumitingin talaga ng totoong serbisyo. Ito yung halimbawa ng politiko na sobrang sakim, sobrang nagmamadali. Parang si Tabalus-Lus ba? Ganun lang, no? Kaliwat kasi yan sila, no? Ibig sabihin ng kaliwat, parehas lang sila ng pag-uugali ng kanilang presidente. Naniwala naman kayo. Kampanya lang yan. Kumagat kayo. Bahala ka sa buhay nyo. Nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagkakaisa sa ating pamahalaan. At dahil dyan ay umunlad ang aking pamilya at ang aking mga kaibigan sa inyong pagkakaisa. Pasok tayo sa politika para ipagtanggol ang pamilyang Marcos. Hindi para sa taong bayan, kundi ipagtanggol ang pamilya namin.
Mura ang bilihin kung kayo'y bibili lang sa kadiwa. Kaya kung walang kadiwa, walang murang bilihin. Ay pupunta kayo sa mamahaling na bilihin. Kayo naman, naniniwala naman kayo. Ha? Yun ay para political ano lang, no? Naniniwala naman kayo sa sinasabi ko na yung bigas magiging 20 pesos. O, hanggang dito na lamang mga kabayan, ha? Malapit na po ang halalan. Maging positibo po tayo, no? Mamili ng yung kandidatong totoong para sa bayan, maka-Pilipino, maka-tao, at makabansa. Hanggang sa susunod mga kabayan, maraming salamat and God bless us all.